Magandang araw, Balingwan. Ako si Mary Dayan C. Lumangan. At ako si Precious Nina A. Fernandez. Kami ang mga tagapagsalaysay ng One Balingwan. Ngayong araw, nandito kami sa Barangay Baok-Baok para mag-interview. At magtanong-tanong kung ano ang pinakaseryosong issue sa kanilang komunidad. Magandang umaga po sa meron lang po akong mga katanungan para sa issue dito sa ating komunidad. Kung maaari po bang i-interview ka namin? Pwede. Ano ang napansin yung pinakaseryosong problema dito sa ating komunidad? Isa, yung basura. Pangalawa, yung pag umuulan, bumabaha. Bakit nyo nasabi seryoso ito? Kasi una yung basura. No? Kapag hindi natin nakuha yung mga basura, ang tendency diyan nakakalat lang sa lansangan, ang iba napunta sa sa kanal. At doon sa kanal, nangyari pag umuulan, nagkaroon siya ng baha. No? Marami sa ating mga taga-babayan diyan na napasok yung tubig sa kanilang bahay. So kaya seryoso yung problema. Sino ang pinaka-apektado sa problemang ito? Paano sila naapektuhan? Una, siyempre yung mga constituent o yung mga tao dito sa ating barangay. No? Lahat naman tayo may basura, pero pag hindi natin itinatapon na maayos, so magkaroon din talaga ng problema. Yung mga plastic waste natin, so dapat ating segregate yon pag magtapon tayo ng basura. Yung magamit pa, yung hindi na, at saka yung mabubulok, no? I-separate yun. Yung mabubulok, pwede ibaon natin sa lupa. Yung magamit pa, atin ibalot sa sako at ipadala natin sa mga basurero, no? So, yun. Ano po sa tingin ninyo ang sanhi o dahilan ng problemang ito? Una, ang sanhi ng mga problema, isa yung waste management. No? Yung mga silupin natin, dapat hindi na tayo magamit ng silupin. Yung pambalot, kapag bumili tayo doon sa tindahan, sa merkado, no? Dapat yung pambalot, kuha na lang, yung anong tawag doon? Yung karton o yung papel. At saka yung pag bumili tayo sa tindahan, may dala tayo ng eco bag, no? Para ma-recycle din natin. Yung pangalawang problema, yung source, no? Kasi yung silupin, no? Pag tinapon natin, so nakakos yun ng baha. At saka yung bukirin natin, wala nang mga tanim, no? So dapat tayo ay magtanim ng trees, no? Mga kahoy na may bunga, fruit bearing trees. Yan lang. May ginawa po ba ang barangay o komunidad tungkol dito? Sa palagay ko meron, no? Pero kulang pa. Dapat magdagdag pa sila ng mga tauhan nila para kumilikta ng basura, para hindi lang makatiwangwang diyan sa daanan natin, maraming basura, no? At saka yung pagtanim ng kahoy, dapat may programa ang gobyerno diyan, tulad ng tree planting, no? Malapit na ang araw ng Balingwan, sana ang mga opisyal natin may programa sila na tree planting para yung mga kabundukan natin na taniman nating mga kahoy. Ano po ang maaari natin gawin bilang mamayan para sa tulong? So, para sa mga Tulong. At tulong. Anong tulong ang magawa natin? So, siyempre,
yung isa-isa, yung pagtapon ng maayos ng basura, isa na yun para matulungan natin na hindi magkalat yung mga plastic, no? At saka yung usap pa, mag-volunteer tayo kung may programa ang gobyerno na tree planting, mag-volunteer tayo magtanim doon sa bukid. Ano po ang pinakamagandang solusyon para maiwasan ito? Una, dapat para masolusyonan itong mga problema nito. So, dapat may self-discipline tayo mga tao na nanarahan dito sa ating barangay. No? So, yung disiplina na yung basura, segregate na natin yung pwede pa magamit, mabubulok, at saka yung ano ba yun? Ito, yung mga plastic, no? So, ang mga plastic, pwede naman natin ibinta para ma-recycle. Yung mabubulok, so sabi ko na kanina na ilibing natin, gawin nating pataba, no? Maggawa tayo ng compost pit, no? Para doon natin ilagay yung mga mabubulok at saka abono natin sa mga halaman, at saka yung kalawa yung magtanim tayo ng mga punong kahoy, no? So yun ang mabuting solusyon o makatulong sa mga tao. Iyon lang po lahat, sir. Maraming salamat po sa oras at panahon na ibinigay niyo at sa inyong mga sagot. Salamat. Walang anuman. Magandang araw po ba? Maaari po ba namin kayo ma-interview? Pwede rin. Narito po ang mga katanungan. Ano ang napansin nyo pinakaseryosong problema sa ating komunidad? Seryosong problema dito, yung baka. Bakit nyo nasabing seryoso ito? Kasi ng problema, nakabigay ng maglunok ba sa balay, sulod sa balay, tapos kuan gyud kanang disturbo gid kaayo kay dili komportable ta labi na kung magbusog ang ulan. Sino ang pinaka-apektadong sa problemang ito? Paano sila naapektuhan? Lahat, mga residente, mga business sectors, vendors, labi na gid sa market, kay labi na katong pagbaha sa Basyang o taga Nihay ang tubig. So, lahat, tanan, apektado. Ano po ang sa tingin nyo ang sanhi o dahilan ng problema nito? Una-una, mga basura. Walang disiplina yung mga tao kasi tapon lang kahit saan. No segregation of garbage. So, isa sa dahilan yung mga garbage kay magbara sa mga kanal. May ginawa po ba ang barangay komunidad tungkol dito? Mayroon na silang plano for resolution para sa solusyon sa flood control o at saka sa mga garbage. Tapos ang plano sa barangay bago lang kami nag-meeting doon sa barangay hall na mag-i-educate yung mga residente dito lalo na dito sa Baok, barangay. Ano po ang maaari nating gawin bilang mamamayan para makatulong? Una-una,
self-discipline, mag-segregate ng mga garbage. Tapos, kung pwede mong sabihan yung mga neighborhood na i-segregate yung mga basura at saka hindi magtapon kung saan. Po ang pinakamagandang solusyon para maiwasan ito. Yun, the best is self-discipline. Maraming salamat po sa iyong oras. You're welcome. Ngayon, nandito si Kagawad Bibi Asilo. Magandang araw po, sir. Maaari po ba namin kayong interviewin tungkol sa mga suliranin dito sa Barangay Baong-Baong? Sige. Unang tanong, ano ang napansin niyo yung pinakaseryosong problema sa ating komunidad? Siguro no, as barangay official dito sa Barangay Bagbao, ang nakita kong problema, tubig baha. Kala yun siya nga problema ang atong andaw-andaw nga challenge ang basura. Yung kaning baha mo, panahon sa rainy season, mahugin na siya ang problema sa Barangay Bagbao. Kaya natay mga area nga malubog sa baha, panahon sa agdan, lagi na po siya. Bakit nyo nasabing seryoso ito? Siyempre, kay hasol mo kung kayo ng baha, lagi na o naging panahon ng kusog ulan ang mga tagbalay. Dirisyo kayo pagpahinlong, pagpanungtong sa ilang butang. Sa basura po, murag lain kay tanahon sa atong komunidad nga na mga basura katapok. Wala nga kaingon ko nga, seryoso nila sa problema ng basura. Sino ang pinaka-apektadong sa problemang ito? Siguro sa basura, tanan gid siguro ta apektado ana kay kapalot ta basura na yung mga sakit. Parehas anang mga langaw magkatugdon sa basura makaadto po sa atong pagkaon sa problema ginang dako. Sa bahapon na yung mga areas nga problema ana di noon sa Bagbao is dili gid tanan nga area ang problema sa baha. Pero naagi area nga problema gid sa baha like sa Maliwanag and Lower Bliss kana gid nga area. Suba ni pa kana nga area tulo. Ano po sa tingin ninyo ang sanhi o dahilan ng problemang ito? Sa basura, siguro makaiwan ko nga kakulangan ng disiplina sa bawat isa. Baha po, siguro kinaiyahan po na ang baha nga kaniyadto manggol ang baha dili mo ginaingana kadako pero karon murag lahi na. Kaya according po sa pag-asa, ang tubig ulang gikaron is the times 10 ang volume. Siguro climate change. Ano? May ginawa po ba ang barangay komunidad tungkol dito? Yes, ang barangay daghang mga plano. Sa basura nga ni nami kauban karon nga kagawad nga mobuhat siya og ordinance na mismo ang barangay na ang kolekta sa basura. Kaya ang hitabo diri sa Balingwan ang LGU man gid mo'y collect sa basura. But ang gibuhat namo sa barangay karon is nagkayusa mi nga magbuhat og ordinansa nga kami mismo ang kuha gid diha sa basura sa matag balay ko'y additional nga payment siguro para idugang kung sweldo sa akong tigkolekta sa basura. Then about po sa baha, daghan at mga plano ana ngani karon mabuhat ng culverts kay ang atong mga exit sa tubig baha karon is nangabara na manggod karaan na kayo katong mga gamit nila is imburnal. So naa tay mga plano karon nga mabuhat ng culverts na dinadiha sa sitio Maliwanag na natay plano diha. Ano po ang maaari natin gawin bilang mamamayan para makatulong? Siguro about sa basura no, ang makontribute na nato as community, paminaw taon sa mga tambag nato sa gobyerno, paminaw ta kung sa ilang istorya, kaya aron na hapsay ang tanan. Then about sa baka, siguro as community ang mag-contribute na itong matabang ana is ato i-minimize maglabay ang atong basura diha, labi na sa atong kanan. Proper nga paglabay sa basura ato na i-practice. Ano po ang pinakamagandang solusyon para maiwasan ito? Okay, sa basura siguro ang the best solution para maiwasan na siyang problema is dadalhin nato na siya dito sa LGU nga kuan problema sa mga
angay nga solusyon hisgutan dito aron nga matabangan nato nagpangita sa solusyon ng basura. Sa bahapon ang dabi solusyon na is ang mabuhat lang zero nako as barangay official, no. Wala man kita kabalo man kita nga ang fund sa barangay is limited ra. Siguro magbuhat ang mga resolution, magsulat ta dito sa atong kadagkuan, labi na dito sa provincial national offices, mag-request ta og mga additional project para sa flood control. So ana lang siguro. Maraming salamat po, sir. Walang ano lang. Batay sa mga panayam na aming isinagawa kanina, ang mga basurang nagkalat malapit sa merkado. Ayon sa mga residente, minsan ay hindi agad ito nakolekta ng mga basurero. Kaya't kalat ito kapag kinukotkot ng mga aso at nagbabara ito sa kanal na nagsasanhi ng pagbaha. Isa rin sa mga pangunahing problema dito ay ang matinding pagbaha tuwing sasapit ang tag-ulan. Lalo pa itong lumalala kapag sumasabay ang pagtaas ng tubig sa nipahan na nagdudulot ng mas malaking pinsala sa komunidad. Sa pagtatapos ng aming ulat, naway magsilbing itong boses ng komunidad at maging daan ng mas mabilis na pagkilos at pagbabago. Patuloy po namin ihahatid ang mga isyong mahalaga sa mamamayan at magbibigay linaw sa mga pangyayaring may epekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Mula po dito sa Barangay Baok-Baok, kami po ang iyong mga tagapagsalaysay. Nang One Balingwan ang boses ng mamamayan. We are One Balingwan. Maraming salamat po. Paalam. Narito ang mga suggestions upang maiwasan ang baha at pagtapon ng basura. Una, proper waste disposal. Itapon ang basura sa tamang tapunan at isisegregate ang recyclables. Ikalawa, regular cleaning. Linisin ang mga drainage at kanal para hindi mabara. Pangatlo, green spaces. Magtanim ng mga halaman at puno para tumulong sa pag-absorb ng tubig. Pangapat, flood control measures. Mag-install ng mga floodgates at drainage systems. Panglima, edukasyon. Magsasagawa ng mga seminar tungkol sa tamang pagtapon ng basura at pag-iwas sa baha. Maraming salamat at sana may natutunan po kayo. Paalam!